magandang araw. Another day, another vlog day. Be a blessing to others. Welcome po pala ang lahat dito sa aming vlog. Ipinagdadasal din po namin na sana po ang mga nakakapanood nito ay maging masaya at maging ligtas sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Kagaya din po namin. Uulitin ko po, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandiyan na nga pala kami sa loob ng tindahan. Namimili na nga ang asawa ko ng kanyang mga bibilin kasi siya ang madalas na magluto. Andiyan pala kami sa section ng mga condiments. Siyempre, hahanap kami ng toyo na talagang toyo. Ay, may ganon. Ang ibig kong sabihin, yung toyo na kagaya dyan sa atin. Kasi alam nyo naman ang adobo, iba talaga ang lasa. Pagka ang gamit natin, yung toyo na galing dyan. Pati yung bistik Tagalog, masarap din talaga na dark soy sauce ang gamitin. At ayan na nga pala, may naabutan pa rin naman kaming mga sariwa. Ayan, buhay pa talaga sila kumikilos. Nakikita nyo ba sila? Yan ang tinatawag nila na crawfish. Mukha ba siyang isda? Hindi naman yata mukhang isda pero ewan ko bakit crawfish ang tawag nila dito. Sinusubukan ko talaga na kumuha. Ay nako, iipitin ba naman ang kamay ko? Ayan, gumagamit ako ng tong pero tingnan nyo naman, masyado silang matatapang. Gusto pang ipitin ng tong, tingnan nga natin kung kaya nyo ito. Ayan no, sumama ka na kasi. Pinapahirapan mo pa talaga ako. Ano ka ba? Ayan, ganyan ang kanyang itsura. Kahit na anong tapang mo pag nalagay ka sa kawali at natakluban ka, ay nako, wala ka na ring laban. Siya nga pala, panapanahon din ang availability ng crawfish. Ito ay springtime at early summer o kaya naman ay March hanggang May. Yan daw talaga ang pinaka-best na month. O ayan, nakita ko rin meron din silang mga crab. Ayan, naku, napakatapang din ng mga ito. Parang alam na nila na sila ay kukuhanin at lulutuin. Sino ba naman ang hindi matatakot? Halos maabot na nila ang mga kamay ko. Grabe talaga itong mga ito. Ayaw magpakuha. Sayang naman yung gata na nakuha ko na kung ayaw mong sumama sa akin. Yung pa naman ang kapartner mo. Siguro kailangang mapagod muna ito bago ko siya makuha. Napakatapang talaga. Tingnan nyo naman. Wala ang kasawa-sawa. Nag-ikot-ikot na lang din kami sa iba-ibang parte ng tindahan. Ayan nga at napakarami nyong mabibili. Yung mga ibang bagay na wala talaga sa grocery stores ay dito nyo makikita. Lalo na yung mga Asian products. Napakarami nila dito. Yan, ikot-ikot pa rin talaga kami hanggang sa nakarating na nga kami dyan sa maraming binibentang bigas. Ayan, ang dami naman nilang bigas. Gusto ko lang naman bumili ng glutinous rice.
Ayan, sa patuloy-tuloy nating pag-iikot kung ano-ano ang mga nakikita natin. Ayan nga, nakita ko meron silang durian. Isipin nyo naman ang durian, nasa freezer talaga. Ayan oh, at medyo may kamahalan siya. Siyempre, hindi muna tayo bibili niyan, di ba? Ayan, nakita nyo ba ang presyo? Mahal talaga, di ba? Yan, dito naman tayo sa kabilang banda. Ayan, kung ano-anong mga ice cream ang nakikita ko, iba-ibang flavor. At siya nga pala, napagtuunan ko ng pansin, ang isang Filipino product na ice cream, oh, ayun, tinuturo ko pa talaga siya. Uy, meron ding mga hopya, talaga naman. Mawiwili ako sa section na ito ng tindahan. Tara na kayo dito at nang makapili na rin kayo ng mga Filipino products na bagay sa summer. Ayan nga, ang mga ice cream. Ayan, bagay na bagay kung gagawa kayo ng halo-halo. At nandito na nga pala kami sa counter. As usual, siya ang may hawak na cart kaya siya ang magbabayad. Ako naman ay lalakad muna dito patungo sa restaurant. Ayan o, ang gaganda ng mga bamboo tree nila. Yan, tara samahan niyo ako, order tayo ng boba tea. Yan ang palagi kong ginagawa pag napupunta kami sa restaurant na to. Kasi paborito ko ang kanilang boba tea. Hindi siya masyadong matamis. Siya nga pala, taro flavor ang lagi kong in-order. Ayun o, may nakaupo naghihintay sa akin. Ayan, naka-order na nga pala kami. Habang hinihintay na lang namin ang aming in-order, syempre, umaura-aura muna tayo. Ayan, yung isa dyan, panayan tingin sa kanyang phone. Hindi ko alam kung ano talaga ang kanyang tinitignan. Meron yata siyang sikreto at ayaw ipakita sa akin ng phone niya. Ayun tuloy, tinawag siya kung siya ba ay nakabayad na. Ay, nakabayad naman na siguro. Ayan, naupo muna pala kami dyan. Dahil sisimulan na naming inumin ang aming in-order na boba tea. Tara nga at itry natin kung ito ay masarap pa rin kagaya ng dati. Kasi nung huli akong mapunta dito, siguro may mga 2 linggo na rin naman. Kaya ayan, subukan ulit natin. Uy, talagang kinagat pa ang straw. Yung plastic pala ng straw, ayan. Wala talagang kakat-kat yan. Ayan oh, natural na natural. Yan kung ano-ano ang mga pinagagagawa namin. At ayan yung bag ko, syempre may lamang bag, di ba? Dahil napakaliit ng isang bag, yan nilalagay ko pa rin sa isa kong malaking bag. Ayan, tara, tikman na natin. Wow! Masarap pa rin talaga siya. Kung ano man yung lasa niya nung una akong umorder, siya pa rin ang lasa niya. Hindi talaga nababago kahit pa iba-iba ang magtimpla. Siguro dahil sinusunod nila yung kanilang mga measurements. Yan ang isa sa mga sikreto ng mga drinks. Dapat sundin natin ang mga measurements nang hindi maiba-iba ang lasa. May iba kasing mga lugar, minsan masyadong matamis, minsan naman kulang sa tamis, kaya masasabi ko na paiba-iba ang lasa. Pero dito sa binibilan namin na to, talagang iisa lang siya ang lasa niya buhat nung ako ay bumili. Medyo matagal-tagal na rin naman nun, nung isang taon pa yata yun. Yan, kaya masasabi ko talaga na maganda ang kanilang pagkakatimpla. Ayan pala, palabas na kami ng tindahan at sobrang init. Siyempre, silaw na naman ang aking mga mata. Kaya kailangan magsuot tayo ng salamin. Sabi ko nga, hindi talaga ako sanay sa araw. Dahil sa gabi ang aking trabaho. Ayan, maraming salamat! Natatawa na lang talaga ako pag inom namin ng boba tea.
Ayan, naku, ang sarap. Tatanungin pa nga kami diyan ng may-ari kumusta daw ba ang ginawa niyang boba tea. Pero in fairness hindi talaga siya masyadong matamis. Hindi mo na kailangan sabihin dun sa gumagawa na huwag masyadong tamisan. Yan ay masarap. Yun lang muna ang masasabi ko kasi nga busy sa pag-inom ng boba tea. Ayan. Marami din namang flavor, kaya lang kasi isa lang talaga ang binibili ko. O, di ba? Siya nga kalahati na, naubos na yan. Halos maubos na niya ang boba tea. Siya nga pala, ang nabili naming pusit dyan, hindi ko naman naipakita, pero frozen. Nakalagay na siya sa yelo. Pero okay lang naman. Yun naman talaga ang mga pusit dito eh. Ayan.